So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa abot na kamay na pangarap dahil sobrang nakaka-tense na nga po no, at saka nakaka-excite din po yung mga pangyayari ngayon no. Talagang ma-excitement din no, kahit nga po yung nangyayari ngayon na sila Moira at saka sila Ana, sila Justin, sila Dax, andun nga po parang island ata yun na napuntahan nila, parang doon ata yung shooting na naman nila no. Tapos alam naman po natin mga kadrama na ngayon talaga ay ito nga po talaga yung nangyari no kay Zoe, dahil nga po sa sobrang pag-aalala niya nga po no, dahil napunta nga po doon si Moira, talagang maghasik na naman ng lagim. At alam na po natin mga kadrama-rama na kung ano talaga yung nangyari talaga dito kay Zoe no, talagang 50-50 po siya ngayon no, dahil nga po sa bumangga nga po siya sa isang sasakyan, dahil siguro sa parang na wala na siya sa kanyang sarili dahil sa nangyayari, sobrang concern niya no, parang nakalutang siya. Kaya mga kadrama, itong si Zoe talagang dinala doon sa Apex. Talagang itong si Zoe dahil kailangan nga po siya ng dugo. Talagang kinausap itong si RJ dahil alam naman po natin na si RJ yung ama niya. At talagang sasabihin dito ni Luke na hindi nagmatch ang dugo namin. Sabi ni RJ, hindi nagmatch ang dugo namin. Ibig sabihin, hindi ko siya anak. Talagang ano talaga itong si Luke, 'di ba? Yun bang talaga hindi anak ni RJ itong si Zoe? So ibig sabihin matagal na palang niloloko talaga ni Moira talaga itong si RJ no, mula pa talaga sa pagkabata, 'di ba? So mga kadrama, alam naman po natin na itong si RJ, siya lang naman talaga yung malalapitan ni Zoe dahil siya yung ama na kinilala ni Zoe. At saka itong si RJ, sasabihin niya na kailangan kung kausapin si Moira para malaman ko kung sino ang ama ni Zoe at bakit hindi ko kamatch ng dugo itong si Zoe. 'Di ba? Saka alam naman po natin mga kadrama na ano-anuhan na naman itong si Moira. Mag-aalibay na naman na kung ano-ano, baka napalitan yung bata, ganito ganyan. Pero paano po mangyayari yun mga kadrama ngayon na masasalinan siya ng dugo? Siguro humingi na lang, mag-donate, kasi hindi naman makaka-donate itong si Doc Carlos possible. Pero unless ipasikreto na lang niya yung dugo na ipapadala niya dito sa Ipis para kay Zoe, di ba? Kasi si Carlos lang naman talaga yung makakamatch talaga ni Zoe at saka itong si Moira. Dahil siya yung nanay. Paano naman makakapag-donate itong si Moira? Andun nga ngayon sa may gilid ng dagat, di ba? Muntik na nga pong itong si Moira masabugan ng bomba na mismo siya lang mismo naman ang gumawa, 'di ba? Kaya sobrang nakakaawa po talaga dito si Zoe dahil sa sobrang concern niya, yun ang nangyari sa kanya. 50-50 po siya ngayon. Sana nga po no mga kadrama, ito na yung way para malaman na talaga ni RJ yung katotohanan about talaga sa pagkatao ni Zoe. Dahil yun lang naman talaga ang inaantay talaga natin, yung pagkatao talaga ni Zoe no. Na malaman talaga nila RJ, nila Lynette at saka nila Annalyn. Para malaman na po talaga dyan kung sino talaga yung totoong tanyag. At alam naman po natin mga kadrama na si Annalyn lang naman talaga yung totoong tanyag. At kahit nga si Justin, possible hindi din yan yung anak ni Giselle, diba? Si Zoe, alam naman natin na si Carlos yung ama. Pero yun lang po mga kadrama. Abangan na lang po.